Magandang umaga, isang mapagpalang araw uli. Narito tayo sa chapel dahil meron tayong family devotion. At ito nga hindi pa nakakapag-umpisa dahil may mga inantay pang mga kapatid. Ngayon din pala gaganapin ang prayer fellowship dito sa urban cluster. At bago nga pala magsimula ang gawain, ganito muna ang ginagawa ng mga partakers. Nagpe-pray muna sila, ipinagkakatiwala ang gawain. Nang nagpasimula na nga ang gawain, ito ang mga special number, ang Ibuan family. At syempre, hindi mawawala ang word of God bago ang prayer. Si Head nga pala ang speaker ngayong umaga. At sa mga sandaling ito ay nakaluhod na nga ang bawat isa sa amin. Pasimple lang ako nag-video dyan. Fast forward nga tayo dyan dahil nasa meeting na nga kami dyan. Hindi kami umabot sa Zumba dahil sinundo ko si Anan sa bahay. Call center kasi siya, yan ang trabaho niya. At sa mga oras ito ay dinidiscuss na nga ni Head yung mga agenda. Gaya nga ng mga sinabi ko nung nakaraang vlog, marami nga kami kasi mga gagawin dito. At pagkatapos ni Head, si Mr. President naman ang nasunod na nag-speech dyan. After ng pagpupulong ay lumarga na kami para kunin yung generator na dekada na hindi umaandar. Subukan din kasi paganahin Mr. Electrical Engineer at Mr. Technician. At meron pang vintage pipe dito ng pangmalupitan. Pinahangin na muna itong gulong ng kariton para maitulak na madali. Dahil nga wala na mga hangin yung gulong kaya hirap tulak. Sabi nga nila, kalabaw lang yung tumatanda, pero ito yung mga pangmalakasan nating adult. Kasama rin pala si Hogan dyan. Ito nga pala din nila yung generator para makapag-umpisa na uli mag-welding. Paparinig nga pala dyan si Ninong Eric kung naka daw siya ng camera. Yan talaga si Ninong Eric, mapagpakumbaba at masunurin. Busy nga rin pala itong mga cadets natin sa pagpapractice dahil kinabukasan ay mayroon silang cadets night. Siyempre, hindi mawawala din yung kainan. Intan, mangantayin anan. Napakasayang tingnan na parang isang buong pamilya na sama-sama at salo-salong kumakain sa pagkainan. Ito na rin kasi yung pinakabanting ng mga kapatid dito sa urban. Konting kwentuhan, konting asaran at konting kulitan. Gaya nito, di ko naman balak maligo ng pintura dyan. Ngayon na pa ay inumpisan ko na nga uling pintura nitong pangalawang octagon. Nakaupo na nga ako dyan dahil nakakangalay din kasi yung nakayoko. Hindi rin talaga basta-basta pagpipintura, nakakangalay at nakakapagod din. Ang sarap din sa pakiramdam dahil hindi mo ginagawa to para sa sarili mo kundi sa Panginoon. Lalo na kapag mayroon kang nagagawa at matatapos. Kaya tuwing Sabado, maghapon talaga kami dyan nag-i-stay sa urban. Marami kasing gagawin. Loob at labas ng kapilya kailangan ayusin at linisin. Kaya kahit ano man ang ating ginagawa na mayroong pagtitiis at sakripisyo, sabi sa Bible, hindi naman liko ang Diyos para limutin ang ating mga gawa na. Sa mga sandaling ito ay kinukuha na nga ako dyan ng video ni Hanan. Gusto nito kasi maging camera woman. Pasensya nyo na ako sa itsura ko dyan. Hindi ko naman ginusto na maligo ng pintura. Ang pangarap ko lang maging endorser ng pintura. Medyo gumaganda na nga ulit yung itsura ng octagon dito. Kulang na lang yung flooring malinisan para pa din ulit tambayan at pagpahingahan. Kaya kung gusto niyo pumunta rito at pumasyal, welcome po kayo dito. Busy at abala na rin pala sa paglilinis dyan sila Makoy. Inaayos na para paghahanda sa pagsamba bukas. Diyan din pala si MacGregor, katulong ni Makoy na nag-aayos. Saglit lang din palang pinipinturahan to ni Mr. Foreigner yung mga gilid ng kapilya. Patapos na lang din kasi pinturahan yun doon sa may dorm na yung daanan. Kaya yan, job well done daw.